Hello, hello, Aries Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo at saka detalyadong weekly reading for June 30 hanggang July 6. So Aries, ito na kagawian ha. Kunin mo lang yung mga ka-resonate ka and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Aries yun. Kaya relax ka lang and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Aries, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later. Sa isip mo lang ha, huwag mo isulat sa baba at pag-uusapan natin yan mamaya at the end of our weekly reading. So stay tuned for that and watch out for that sa pagkatapos natin at babasahin natin yung sagot sa yung isang tanong. Okay Aries? So Aries, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po ang paraan para supportahan niyo po ang channel natin every time na meron po tayong reading for Aries. So thank you po for not skipping the ads. So Aries, ano naghihintay sa inyo ngayon June 30 hanggang July 6? Inhale and exhale. At the center of your reading you have the Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Seven of Swords. In the area of your challenge for the week, meron kang Ten of Swords. In the area of your fortune, meron kang Eight of Cups. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Two of Pentacles. At ang outcome mo for the week, Aries, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay ito siyang bubuksan pagkatapos na itong daanan natin lahat ng aspeto ng life mo for the week. So Aries, bago natin buksan o basahin in detail mode kada cards, ano muna yung lingering energy mo na magiging armas mo at bala mo for the week para malagpasan na bawat aspeto na ito sa buhay mo sa week na ito. Okay? So at the background, you have the Empress card. Yes. Wow, it's all about you creating something. Meron kang binubuo this time. Meron kang nilalakad na papeles. I'm hearing meron ka rin nilalakad na trabaho na parang gustong-gusto mo na siyang mabuo this time. Ano? I'm hearing pagod na pagod ka na, especially here with the Ten of Swords. Pagod na pagod ka na and you're thinking like, kailan ba ito matatapos? Kailan ba ito mabubuo? Kailan ba ito mapapasakin? Because I'm so tired na. And you're also questioning na kung hanggang saan pa ba yung limitasyon mo? Hanggang saan pa yung kaya mong gawin? At ano pa yung dapat mo ibigay just to get this done na sa buhay mo this time. I'm hearing someone na ang tagal na naglalakad ng papeles, going abroad, o kaya puro ka training, and puro interviews sa isang trabaho pero parang ang tagal ng proseso. Parang ikaw naman kailangan mo nang maging settled down sa trabaho na yan because you know na ito na lagi kinakailangan mo at ito na lagi bubuo sa'yo. No? I'm hearing some of you, I don't know why, pero lumabas sa akin yung pregnancy. Some of you are trying to conceive for the family. That's what I'm hearing. So parang ngayon, ito ang binibigyan mo ng malaking pagkakataon this time na makabuo na o magkaroon na kayo ng additional family member. Pero talagang ramdam ko yung dedication from you, Aries, na parang ito lang talaga yung bagay na kinakailangan mo this time. Ito na yung parang completion of something in your life. So congratulations. For some of you, Aries, nakita ko na you're trying to protect yourself or having fun while you're doing something in your life this time. Narinig ko yung word na parang ako naman this time, sarili ko naman, beautification, art, you want to take a vacation yata, parang gusto mo na bigyan naman ng kaligayahan yung sarili mo because the Empress card's also about preserving and also having fun for you. Parang self-love, self-care, ganyan. So ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, dagdagan mo daw yung self-love, self-care mo this week na parang bigyan mo din ng chance sa sarili mo na maging maligaya. Some of you are being asked ng iyong spirit guides to take care of yourself. Baka ito na yung time talaga to mag-diet o kaya mag-exercise. And also, ito yung panahon na parang pagandahin mo daw ang sarili mo. I don't know why. Parang you need also to mag-shopping ng bagong damit o mag-ayos ng buhok. I don't know why. Mag-makeup ka kung kinakailangan. It's all about you loving yourself. If you feel good about yourself, lalabas yan sa aura mo. And maapektuhan yan yung iyong trabaho, yung iyong future, yung iyong day-to-day energy. So ngayon, parang take care of yourself daw, Aries. Very, very big thing for you this week is to take care of yourself, make sure you're happy and healthy para mabuo mo ng totally yung mga bagay na gusto mong buuin this time. Okay? So Aries, that is your background energy. Pag-usapan natin ang yung buong spread. Ilan ang yung major arcana sa yung spread this time? You only have one major arcana sa buhay mo sa linggong ito. Ibig sabihin, eto
talaga yung gusto sabihin sa'yo ng yung spirit guides. Take care of yourself, beautify. Pag you feel good, you feel beautiful, you feel okay, talaga maapektuhan yun yung mga tao o bagay sa paligid mo. Everything will look and feel okay para sa'yo, okay? Sabi dito, spirit guides mo, yung binubuo mo na bagay this week, mga papeles, trabaho o pangarap, anything na kailangan talaga ng effort mo, trabahuhin mo na daw. But at the same time, kailangan pagtuunan mo din ng pansin ang sarili mo, okay? So, one major arcana in your life for the week. Sa pag-usapan natin in detail mode ang mga cards mo at the center, you have the Queen of Pentacles here. Si Queen of Pentacles, sinasabi niya, yes, may darating sa iyong blessing for the week. This blessing is being required para sa'yo na alagaan. Okay, pwedeng may darating na bagong pera o yung trabaho, eto na. Yung binubuo mo nandyan na, may magbabayad na ng utang. O kaya yung perang hinihintay mo from a past endeavor, past trabaho, yung talagang pinagugula mo ng oras. I'm hearing na, I don't know why, parang meron kang client-based job. Tapos parang nakaraan hindi ka nabayaran. Tapos parang ito yung nabuo mo, ito yung napagtrabahuhan mo. Ngayon darating na daw siya, asahan mo yun, Aries. Darating na yung perang inasahan mo before na naantala o natatigil. Ngayon darating na siya. For some of you, meron darating talagang biglang biyaya especially here sa presence ng iyong Page of Cups This is unexpected blessing. Okay, Aries? Sabihin ko na tong area of what's affecting your current energy, Page of Cups at saka Queen of Pentacles. Magkasama sila, magkasabay, parehong enerhiya. May darating daw sa'yo na unexpected na gift that you will have this week. Whether this is all about your job or merong endeavor na parang I'm hearing someone, a family member or a relative na bigla kang papahiramin ng pera o bigla kang babayaran o biglang may darating na pag-uusap from some property somewhere and then ngayon meron na palang biglaang maaayos na yon. And then ikaw, ibibigay sa'yo yung share mo, yung parte mo. I'm hearing that. For some of you, meron kayong mga commission-based na mga trabaho na ito darating na yung commission mo. Or an unexpected blessing talaga coming out of nowhere. Okay? Parang ito yung mga bagay na para mahugurat ka this week. And your spirit guides are telling you, yan, meron ka ng resources. May pambayad ka na for the bills, may pambayad ka na sa mga pangangailangan mo for the week. O kaya kung meron kang hinuhulugan at nag-iisip ka kung saan ka makakahanap ng panghulog, eto na yun. May unexpected kang makukunan. Meron kang discarding maaabot this time na magbibigay sa'yo ng, bigla, meron ka ng pangsustento o pangbayad sa mga yan. So, congratulations. The Queen of Pentacles being clarified by the Devil card. Sabi dito parang, this is very tricky para sa'yo. Parang sabi ni Spirit Guides, there will be a moment in you, Aries, na parang ikaw mismo ang, I don't know parang ikaw mismo daw ang merong pipigil sa sayo para mahawakan mo to. The influences in your life, probably kapatid, pamangkin, anak, o magulang na magkakaroon ng malaking impluwensya sa'yo para malihis ka ng landas, para hindi mo to mapag-focusan. Itong blessing na darating, whether kung pera man ito, baka merong iba humingi sa'yo ng pera o magsabi sa'yo na, pera muna ako kasi kailangan ko ganyan. So, imbes na mapagtuunan mo ng pansin yung mga pangangailangan mo, merong ibang hihigit niyan sa'yo. So make sure daw this time, Aries, putulin yung mga bagay o mga sitwasyon na alam mong hindi mo naman kailangan pang ibigay because nangangailangan ka din. Okay? You have a lot of resources this time. May panggastos ka dito, may panggastos ka sa ganyan, meron ka makukunan, meron ka madudukot para panggastos sa mga ganon. Pero may mga umaaligid nga sa'yo na parang telling you something, bumubulong sa'yo, na pahiram naman ako, kain naman tayo sa labas, ganito, bilhin natin itong ganito. So parang ikaw, nai-impluwensyahan ka ng mga taong ito para magamit sa ibang paraan yung mga blessing na makukuha mo this week. So para ang challenge sa'yo, Aries, for the week is to let go of them or kaya ignore them or tell them properly na parang kailangan ko to ngayon, kailangan ko mag-focus dito, kailangan ko munang paglaanan ng malaking pera itong bagay na ito, hindi ko muna kita mapapahiram o hindi ko muna mapagbibigyan yung capriccio nyo o yung gusto nyo mangyari. For some, dito sa mga blessing na darating, parang these are people people na parang kain naman tayo sa labas, inom naman tayo, bisyo ganyan. So parang sabi ni Spirit Guides, iwasan mo sila this time para makapag-focus ka dito at magamit mo kapaki-pakinabang yung blessing na darating sa'yo for the week. Okay? There are a lot of temptations, Aries. Very clear na sa isip ko at saka narinig ko na yung word na temptation. May mga temptation ka this week, whether people na aagaw o maglalansing sa'yo para maagaw to mga blessing na to o para mautakan ka in order for them to get kung anong bagay na meron ka. Meron ganyan sa paligid mo, mga manipulators, mga liars, mga
taong marunong paikutin ng isip mo. Akala mo lang mabuti sila pero may realize mo, ay parang pinapaikot lang ako nito. Lumalapit lang kapag meron ako. Nandyan lang pag may pera ako. So make sure, iwasan ang mga temptasyon at mga taong giging dahilan ko bakit kumakapos ang mga resources mo, okay? In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Yes, ngayon meron ka talagang binubuo. Whether sa workplace mo, sa trabaho, or sa community, I'm hearing parang this time around nahihirapan ka. Ano? Because parang gusto mo nang matapos na. Gusto mo nang maayos na. Gusto mo nang makommit at magkaroon na ng kalinawan tong ginagawa mo. Binubusisi mo. And at the same time, parang for the past few weeks kasi ramdam ko yung parang nahihirapan ka to collaborate or cooperate with other people dahil ang titigas ng ulo nila. Or ang taas ng ego nila. Yan, narinig ko yung ang taas ng ego. Kaya parang feeling mo, ang hirap-hirap makipag-cooperate sa kanila o ang hirap-hirap makisama or ang hirap-hirap itawid ng mga bagay-bagay when it comes to collaboration and cooperation with other people in your work, in your community, in your family as well. Pwede rin ganyan. Na parang, ito lang naman yung sasabihin ko, bakit parang ang dami-daming nagiging interpretasyon at nami-misinterpret ako na parang kailangan natin itong matapos na pero hindi matapos-tapos because ang daming mga may ego, ang daming mga kala mo anak ng may-ari ng kumpanya, ang daming nagde-delay ng mga projects. So now you just want to finish things. And parang ready ka to stand up Ready ka to stand up and parang maging leader o kaya i-guide silang lahat para matapos lang. Kasi parang may delay I'm hearing may delay sa mga ginagawa mo in the past And with this group, parang napipinpoint mo na ano yung delay, ano yung mga mali, ano yung mga nangyayaring dapat baguhin. So ngayon parang you're getting smarter, Aries. You're getting smarter in order for this to be get done with or para matapos na, para mabuo na. Ano? Because ramdam ko kailangan na. I'm hearing a deadline So parang talagang ready ka to stand up and stand out para mabigay yung kinakailangan para matapos na yan. Okay? The Three of Pentacles being clarified by the Page of Swords. Yes, ngayon with the communication, with the usap-usap, parang sabi ni Spirit Guides, parang you need to learn more daw, Aries. I don't know why, kasi baka daw mapahamak ka when you try to, para bigla-bigla ka na lang tatayo at magkasalita at mamumuna o kaya ito try mo to sort out. Ganito gawin natin, ito gawin natin. Bigla-bigla kang imik o bigla-bigla kang mag-take charge. Parang sabi ni Spirit Guides, pag-aralan mo daw muna, Aries. Yan narinig ko, pag-aralan mo daw, yung gagawin mo para kung sakaling ikaw man na umimik, ikaw man na mag-suggest, yung idea mo man ang pakinggan, at least may basehan ka. Meron kang pinanggalingan na database o kaya may pinanggalingan kang inaral mong bagay para kung questionin ka man, at least meron kang ibabala, meron kang sasabihin. It's all about you researching, getting curious, ask questions if you need to. Okay? Ito yung pagkakataon na alamin mo, ano nangyari? Ano gagawin natin? Saka mo timbangin. Pag naget mo na lahat ng impormasyon, saka ka mag-decide, saka ka magsalita, saka ka tumayo sa gitna at magsasalita ng kung ano-ano base sa mga napag-aralan mo na. Okay? In the area of what you need, you have the Queen of Cups. You need to follow your heart. Napaka-profound, napaka-clear ng payo sa'yo, Aries, ng iyong spirit guides. Kaya sabi ko sa iyo kanina, 'di ba? Alagaan mo ang sarili mo. Isama mo sa equation, sa creation na ginagawa mo this time, yung sarili mo. Mahalaga ka ba? Napaprotektahan mo ba yung sarili mo? Pagod na pagod ka na ba? O wala ka na bang time matulog o wala ka na bang time for your family? Parang yan yung mga bagay doon na kailangan mo tanungin sa sarili mo. Are you doing enough for yourself? Parang sinasama mo ba sa sarili mo yung kaligayahan mo? Baka naman gawa ka lang ng gawa out of responsibility, out of necessity, pero ikaw ba mismo, Aries, ay masaya ka? Nafulfill ba yung mga needs mo? Nabibigay din ba yung mga kailangan mo? Makapakinggan ka ba? Feel mo ba you're seen? O nilalaktaw-laktawan ka lang o hinaharang-harangan ka lang o nilalaktaw-laktawan ka lang dyan? Naramdaman mo ba na importante ka at worthy ka? You need to find that in your heart this time. Protect your heart, okay? Do what makes you happy. Do what your heart tells you to do, okay? It's all about your heart. It's all about your happiness, your love, okay? Queen of Cups being clarified by the Three of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang Three of Pentacles. 3-3, it's all Three of Pentacles. Yeah, correct. Three of Pentacles. Parang 3-3, it's telling you you are loved by your ancestors. Kung pakiramdam mo ngayon, Aries, malungkot ka, nag-iisa ka, masakit sa puso, o kaya may dinaramdam ka, I want you to know that the 3-3 here is telling you you are loved by your ancestors. May mga namayapa kang loved ones, siguro naiisip mo paminsan-minsan, yan ang confirmation para sa'yo na naaalala ka nila at pinaprotektahan ka nila every step of the way na ginagawa mo sa buhay mo ngayon. I don't know why I'm getting emotional for you. I want you to know,
Oh my God, naiiyak ako for you. I want you to know that an ancestor na mayapa mong kamag-anak o magulang o kapatid o anak or apo na naiisip mo constantly, they are loving you. With the 3-3 here, telling you that you are loved, that you are protected, and every step of the way ay binabantayan ka nila. So, ngayon parang sabi dito, your heart will make you feel happy at this time. Your heart is important daw. With this cooperation and communication with Three of Pentacles, here ito ang nag-confirm sa Queen of Cups natin. Sabi dito, find your tribe. Hanapin mo daw yung mga tao magpapaligaya sa'yo. Yung mga taong genuinely na nandyan para sa'yo, para protektahan ka, i-guide ka. Parang hindi sila plastic sa'yo. Yung talagang totoong nagmamahal sa'yo. Mga kaibigan, mga anak o magulang. Yun daw ang ilapit mo sa sarili mo because they will make you happy. O kaya kahit coworker mo to ha, o kaibigan, na talagang alam mo kapag kasama mo sila, masaya ka. O pag nandyan sila, you feel safe, you feel at home, okay? Yun daw ang kailangan mo i-nurture for the week. The happy time, happy pill, yung mga happy pill mo sa life mo, okay? Your tribe, your support group, okay? Napaka-profound. Parang message din sa iyo yan ng iyong ancestor at saka loved ones na namayapa na ay hanapin mo daw yung feel at home and feel supported and loved by those na talagang genuinely loves you, okay? In the area of what's affecting your current energy, like I've said, meron kang Page of Cups here, sinasabi sa'yo na parang merong unexpected blessing. Meron kang unexpected surprise. Ikaw mismo, ma-overwhelm ka na. Parang, nandiyan na pala. Ito na yung perang hinihintay ko. Ito na yung pangarap na hinihintay ko. Ito na yung binubuo ko for a very long time. Nandito na siya. At maraming temptasyon sa paligid. Aris, ako iwas-iwas sa mga temptasyon, sa mga tao sa paligid na handang to take advantage of you, mga tao na handang isahan ka o utakan ka o i-manipulate ka para makuha yung pera mo, mautakan ka para ipagawa sa'yo yung mga gusto nilang ipagawa sa'yo out of your control, na ikaw naman hindi mo akalain. Well, ayaw naman kitang sisihin at ayaw din kita i-call out kasi baka mamaya mahal mo sila o kaya importante silang tao sa buhay mo, kaya akala mo kawang gawa lang yun or out of love, pero may realize mo daw, Aries, na baka mga temptation ito from other people na hindi pala kahalaga-halaga para sa'yo, na sila pala ang reason ko bakit humihina ka o bakit nade-delay yung isang bagay o bakit nahaharangan yung success and progress mo. So make sure this time around kilalanin mo yung mga taong hindi karapat-dapat ng success mo, hindi karapat-dapat ng blessing mo, kasi sila yung talagang mga toxic no? So ngayon, take hold of your blessing. Take charge on your expenses at saka yung mga material wealth mo. Hindi lahat ng tao dapat makaalam niyan, hindi lahat ng tao dapat makayakap o makatikim ng mga blessing mo because sabi nga, baka maapektuhan ka kasi ng negative energy. Hindi ka naman madamot, Aries. Ayokong isipin mo na magiging madamot ka. Ang sinasabi ko lang, dapat maging matalino ka kung kanino mo binibigay ang iyong kaperahan, ang iyong blessing, ang iyong material wealth para makip mo yung positive energy and frequency, okay? This unexpected gift, ano kaya ito? Pwedeng pera, pwedeng love, pwedeng trabaho or opportunity. Congratulations because this unexpected thing is gonna come to you this week, okay? The Page of Cups being clarified by the Chariot card. Yes, wow. This blessing ay magsasabi sa iyo na on the go na. Aabante na yung mga bagay na binubuo mo, okay? Itong unexpected, pwede ring unexpected call from a boss. Parang sabi niya, Aris, yung ginagawa mo, yung binubuo mo, on the go na, naaprobahan na ng kliyente, ganyan-ganyan. So ikaw naman, dire-diretsuhin mo na yung trabaho kasi naaprobahan na yung creation mo. O for some, sa school o kaya sa trabaho o kaya parang meron magkasabi na planchado na, okay na, successful, accomplished, ganyan-ganyan. Kaya makakaabante ka na, makakahalabira ka na going there. But for some, meron kayong hinihintay na papers, ayan na, kompleto na yung papers, aprobado na yung visa, o kung meron ka mang hinihintay na text call from a certain job na matagal mong pinilahan, matagal mong binuo ang oras para gawin yan. Ito, may call ka o meron kang unexpected news from that at makakaabante ka na sa life. Congratulations, Aries. Okay? In the area of your near future, you have the Seven of Swords. Nananatili pa rin, Aries, dito yung parang tawag sa'yo na maging maging maingat ka daw. This is like I don't want to call it a warning, but this is something na paalala sa'yo ng iyong spirit guides in the near future to always look at your back. Okay? Kailangan yung kaperahan mo, yung pangarap mo, yung expenses mo, even your bank statements, yung iyong sweldo. Hindi dapat lahat daw ng tao nakakaalam yan. Okay? Kasi may mga tao sa buhay mo na hindi talaga genuine. Yung parang they're just after your money or after your wealth. O parang maramdaman mo to, Aris, ha? Maramdaman mo to. Yung parang nandyan lang pag may pera ka. Nandyan lang pag may kailangan. Pero kapag walang kailangan sa'yo, hindi ka makarinig ng hello, umusta ka na, o kahit nga ngiti
dinadaan-daanan ka lang, di ba? Pero kapag may kailangan sila sa'yo, whether sa family, sa office, o sa work, o anywhere, a friend, na parang maramdaman mo ang presensya kapag may kailangan sa'yo. So sabi ni Spirit Guides, in the near future, you just have to protect what's yours. Have to protect your energy, okay? Hindi lahat ng bagay ay sinishare sa ibang tao. Sometimes, hush-hush lang. Take things secretly. Lalo na yung mga pangarap mo, yung mga goals, yung mga nilalakad mo. Make sure na sa'yo lang yan ha. Hindi mo sinasabi, hindi mo sinishare. Para hindi maharangan yung energy. Hindi maharangan ng mga negative, mga toxicity, okay? Especially here, work on your own. Meron ka daw diskarte pa na kailangan gawin para sa binubuo mong ito. Parang kailangan mo daw maghanap ng fresher idea, fresher way para mabuo na yan, okay? Para maging successful. The Seven of Swords being clarified by the Tower card. Yes, kailangan talaga magbago. May magbabago daw about the way you work things out. Okay? Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, may mga bagay na parang kailangan mo lang sarilinin, hindi mo kailangang i-share sa ibang tao kasi sila yung humaharang eh. Pansin mo, kapag may goal ka, Aries, o meron kang pangarap, parang, huy, bala ko pumunta sa ganito next week kasi mag-a-apply ako sa ganyan, na ipamalita mo sa iba't ibang tao. So parang mapapansin mo, di ba, parang hindi natuloy, hindi natupad, kasi may humaharang na negative energy. May humaharang na mga taong hindi genuinely gustong matupad yung gusto mo. Na parang naiinggit sila or insecure. Hindi mo nila sinasabi ng personal, pero yung energy nila doon lumalabas. Kaya sabi ng spirit guides mo, yung mga bagay na gagawin mo ha, sarilinin mo lang, itago mo lang para magbago yung dynamic, para matupad mo siya at hindi ka mahirapan on the way. Sabi rin dito, kapag natutunan mo mag-strategize, natutunan mo to work on your own about the things that you want to create, magabago talaga yung bilis ng under niyan. At hindi ka na mahihirapan moving forward. Nakita ko dito na wala nang delay. Yun ang message na nabasa ko. Walang delay sa gagawin mo this time. Congratulations. In the area for challenge for the week, you have the Ten of Swords. Ten of Swords for the week, yes, like I've said, may mga tao talagang may realize mo na nanloko sa'yo o nagsinungaling sa'yo o sila yung ugat ng chismis o drama o confusion. Parang sobrang painful na for you eh. I don't know why. Parang family member ito na siya yung laging ugat ng drama o siya yung laging ugat ng problema mo na parang sobrang unfair na ang sakit na nang ginawa niya sa akin. And ito parang sabi ko nga sa'yo sa opening, parang kailangan mo daw isali ang sarili mo, paligayahin mo naman ang sarili mo at huwag kang laging bigay na bigay. Because parang nakita ko rito, wala kang ibibigay eh. Parang lahat na binigay mo na ng effort, time, money, lahat binigay mo na lahat, said ka na eh. So parang humihingi pa rin o parang umaasa pa rin sila ng something big from you. Na parang ang lakas-lakas loob nila humingi o ang lakas-lakas ang loob nila to demand something from you. Eh sila nga tong parang unfair ang treatment sa'yo, no? So parang sabi ng spirit guides, learn to stand up for yourself. Learn to change the dynamic. May mga power struggle ka at relasyon na kailangan mabago o ugnayan sa trabaho na parang mali na to eh. Parang inaapak-apakan na ako. Parang ano na ako eh. Parang punong-puno ka na din eh. So ngayon parang sabi ni spirit guides, bumangon ka Aries. Bumangon ka. And defend yourself. And parang sabi nito, protect yourself. Tulad sabi ko sa iyo kanina, protect yourself and do what makes you happy. Pag alam mo hindi ka na masaya, learn to stand up and leave. Okay? The Ten of Swords being clarified by the Knight of Cups. Ooh, wow. Meron daw offer na darating sa'yo for the week. This may be the unexpected thing at blessing na darating sa'yo. Pero dahil nasa area siya ng challenge, Aries, ito ang interesting para sa'yo. Parang either you will not accept the offer, maybe because takot na takot ka dahil marami kang pinagdaanan, o nakikita ko dito na baka ma-delay yung offer because masyado ka pang down o masyado ka pang na dinadamdam mo pa yung isang painful experiences na sabi mo sa sarili mo, baka hindi pa ako ready, baka tanggihan mo, baka masyado ka pang marubdob pa sa painful pa kaya hindi ka pa open for the new offer. Pwedeng love life ito o pwede ring trabaho or an opportunity. Pero sabi ni Spirit Guides, kaya siya nasa area ng challenge, baka masayang Aries, baka masayang yung offer sa'yo. Buksan mo daw ang mata mo. I know this time baka painful pa sa'yo yung dinadanas mo o meron kang ngayong kinakaharap na something pero sayang yung offer eh. It will come out of nowhere ha kasi unexpected talaga. Unexpected offer will come to you na talaga magpapaabante sa buhay mo. Kaya sabi ni Spirit Guides, kahit masakit o kahit painful yung dinadanas mo at ginagawa mo this time, learn to embrace new opportunity ha. Huwag kang bulag o huwag kang distracted masyado sa mga paparating na biyaya para hindi masayang yung pagkakataon. Kasi nararamdaman ko dito, Aries, masyado ka nakafocus doon sa pain o sa past endeavor na pinanghinayangan mo o past pangako na inaasahan mo pa rin hanggang ngayon kaya parang hindi ka pa bukas sa bagong opportunity. Halimbawa,
teacher ka, licensed teacher ka, tapos wala ka pa ring school na pinapasukan. Tapos ang tinutumbok mo, itong public school, sarado na nga at saka punuan na. Pero doon ka pa rin umaasar, sana may bukas, sana may magbukas, sana may magbukas. At may offer sa'yo halimbawa ng private school. Maliit ang sweldo, pero ayan, nakabukas ang pinto, pwede ka nang pumasok. Pero hindi nakafocus ka sa public, gusto mo na mag-public license ka na nga, di ba? So gusto mo makagarantiya ng public school, baka may magbukas pang slot, hihintayin ko yun. Sayang yung offer. Di sana may pera ka nang panggastos ka, di ba? At malay mo yun pa yung way mo para makahanap ka ng better public school kasi may credentials ka na for private school. So parang sabi ni, ganoon yung example ko, Ari, sa hindi ko sinabing teacher ka. Pero parang ganoon yung analogy na parang may naghihintay sa yung offer pero hindi mo tinitignan because busy ka pa dun sa mga bagay na pinanghihinayangan mo. Sobrang struggling ka na dun. So make sure this time, open up your eyes for something that is better for you. Okay? In the area of your fortune, you have the 8 of Cups. Yes, fortune sa'yo, meron ka nang iiwasan or mayroong aalis sa buhay mo because alam mo na hindi na siya gumagana o alam mo it's not working anymore and you're ready na to chase new things. This is a card of you having the parang kalakasan ng loob at tapang na kunin na yung mga bagay na gusto mong buuin. Ito yung pagkakataon talaga sa'yo, Aris, this week na card of creation. Meron ka talagang bubuin na bagay. Whether love life yan, pangarap, goals, bagong trabaho o bagong career na alam mong para sa'yo. At ngayon, ready ka na to leave something behind. Because this unexpected thing na darating sa buhay mo, magbibigay sa'yo ito ng blessing and stability. Pero meron pang mga lingering yung mga temptasyon, kaya iwas-iwas, okay? At sabi rito, talagang aalis ka. Okay, aalis ka whether sa past job o may travel ka o ngayon parang iiwas ka na from something. Yan ang nakita ko sa'yo. Yung mga friend groups o yung mga tao sa paligid mo nagpapahirap sa'yo, nakita ko na magkakaroon ka na this week ng kalinawan na umalis at iwan sila. Okay? So ito yung magandang bagay para sa'yo. Area siya ng fortune, ibig sabihin ng magandang bagay ito. Na lalayo ka na, iiwas ka na, hindi mo sila sasamahan, at puputulin mo na yung ugnayan. For some, talaga dito nakita ko rin na may bago kang yayakapin na endeavor, bagong opportunity na magkakaroon sa iyo ng magandang abundant life. Okay? This is abundance. Itong creation card, abundance na talagang kakaroon ka ng mga pera, kahakitaan, solid na ipon. So, if you're gonna leave this time, this is a fortunate time for you. Okay? The 8 of Cups being clarified by the 2 of Wands. Yes, ready ka na talaga to leave. Tingnan mo tong image na to. Papakita ko sa iyo, ha. Si 2 of Wands, nasa loob siya ng maliit na kwarto pero nakatanaw siya sa labas. Ibig sabihin, handa na siyang kumawala sa nakasanayan niyang mundo at handa na siyang mag-travel away because 2 of Wands is also a card of travel. Kung meron man sa inyo mabiyahe, ito yung right time for you to do that. Kung meron sa inyo lilipat ng ibang lugar, ibang trabaho, ibang career, ibang industry, ibang bansa, ito yung confirmation na yes, fortunate time to para sa'yo at handa ka na to conquer that. Ngayon, be decisive. Magkaroon ka ng konkretong plano para gawin yan, para isakatuparan yan. Okay? Moving away is a very fortunate time for you. Taking a risk is also a time for you to do so. Para ito yung mga bagong lugar, bagong territory, uncharted places, uncharted industry na pupuntahan mo because you know nandito ang growth. Okay? In the area of divine advice, you have 2 of Pentacles. Ang payo sa'yo ng spirit guides mo, kailangan mong timbangin ang mga bagay-bagay in everything that you do. Halimbawa, plano mong bilhin tong manika na to. Timbangin mo muna, kailangan ko ba to? Gano'n ba to kamahal? Mura lang ba to? Magagustuhan ba to ng anak ko? So parang in everything that you do daw, Aries, this week, kailangan mong timbangin muna bago ka mag-decide, okay? Very, very profound, sabi sa'yo ng spirit guides mo. Bibili ka ng milk tea, matcha ba, o normal lang na milk tea. So, kailangan mong timbangin. Yung mga ganun ba, Aries, yung mga bagay na you don't need to jump into conclusion agad-agad. You don't need to make a decision right away. Kailangan daw tinitimbang mo, okay? Para maging balanse yung iyong mga decision making. Sabi rin dito, this week, alam ko marami kang inaasikaso, pero sabi ni spirit guides, try mo pa rin balansehin ang buhay mo. Work and life balance, okay? Kailangan nagpapahinga ka rin, okay? Take care of yourself. The 2 of Pentacles rather, is being clarified by the Sun card, yes. Isipin mo daw yung kaligayahan mo. Kanina ko pa ito sinasabi pa ulit-ulit. Alam ko baka nabibingi ka na, Aries, o napipikon ka na. Pero sabi ni Spirit Guides, this week, it's all about your happiness. Queen of Cups and Empress card here, pareho ko sinabi sa card na yan, na kaligayahan mo naman, ikaw naman this time, okay? Kaligayahan mo para maging balanse ang buhay mo. Parang hindi mo lagi ma-feel na upos ka, pagod na pagod ka, lahat binigay mo, lahat na ng effort, time, money, nilaan mo na pero walang-wala ka. So ngayon, magtira ka sa sarili mo, yung kaligayahan mo naman ang pagtuunan mo ng pansin, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, but first, bigyan muna kita ng additional messages from the divine. Una-una, you have Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Meron daw tao sa paligid mo, pwedeng sa work o sa family talaga, na arrogante at patigas ang ulo, na wag mo na lang daw i-cross, parang iwasan mo na lang daw para hindi maging komplikado ang bagay-bagay, okay?
Another message, you have handshake. A meeting with a stranger could be important. Yes, meron daw bagong tao, stranger sa buhay mo na makakatulong sa'yo. Okay? Another message, you have bat. Take care, enemies are working against you. Yes, mag-ingat ka daw kasi may mga taong talaga namang masama at talagang haharangan ka o gagawa ng problema sa'yo. Okay? Another message, you have candle. You will be shown the way. Yes, ngayon kung siguro na may problema ka, natakot o nag-iisa o hindi mo alam gagawin, meron daw moment na magbibigay sa'yo ng daan patungo para malilinawan ka about something. Okay? Another message, casket, someone's going out of your life or the end of the situation. Yes, paalis ka na, paabante ka na, patungo ka na sa katiwasayan ng buhay mo. Kaya talagang meron ka nang iiwanan na something na person or something na sitwasyon na alam mong hindi na nakakabuti sa'yo. Okay? Paangat ka na, Aries. Paangat ka na. Another message, you have egg, success assured with good plans and hard work. Yes. Basta meron kang magandang plano, talagang success daw is yours. Okay? Walang duda daw doon. Another message, you have forest, muddled and clear thinking. Yes, magkakaroon ka ng success, pero dapat daw hindi daw muddled o hindi magulo ang isipan mo. Okay? Kaya dapat lagi kang concise, laging nakapagdesisyon. Kaya sabi ko sa iyo, 'di ba kanina, dapat balance na pag-isipan mo muna bago mo aksyonan. Okay? Another message, you have wishbone, a wish is granted. Congratulations. Another message, you have torch, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. Like I've said, malalaman mo yung daan kasi malilinawan ka ng isipan mo. Para magigets mo agad. Para, okay. Now I understand. Now I know the way. Another message, you have a lily, spiritual love. Yes, like I've said. Merong ancestor mo in the spiritual realm na protektado ka, inaalagaan ka, sinasamahan ka lagi, at love na love ka. Okay? Bigyan pa kita na additional message from the divine na magbibigay sa'yo ng focus for the week. Okay? You have happiness, yes. Kaligayahan mo. Sabi ko sa'yo, di ba kanina, kaligayahan mo, sarili mo ang kailangan mo isipin for the week, okay? Yan ang importante para sa'yo. 4 na beses nang lumabas, Aries, kaya kailangan mo pagtuunan ng pansin yan. Ang outcome mo, pag-usapan natin, ano kaya ito? But first, paalala ko lang, meron tayong isang tanong, isang sagot, ha? Ihanda mo na yung tanong mo later on. The outcome for the week is, wow, the Hierophant, inner knowing, inner knowledge, pataas na wisdom. So ngayon parang sabi ni Spirit Guides, kung natatakot ka man ngayon sa mga binubuo mo, o kung meron ka mang alinlangan o may duda, o parang hindi ko to alam gawin, natatakot ako, hindi ko kaya, meron daw taong lalapit sa life mo this week, Aries. Pwedeng a mentor, a teacher, supervisor, boss, tito, pamangkin na matalino, someone, an expert sa problema mo this time, nagbibigay sa'yo ng payo. Magbibigay sa'yo ng tamang-tamang advice o tuturuan ka. Kaya siguro talaga nakita ko dito yung handshake eh. A stranger could be important because siya yung tutulong sa'yo para malinawan ka o para gumaan yung sitwasyon para sa'yo. Okay? Sabi ni Spirit Guides, listen to the advice. Kung meron taong magtuturo sa'yo ng paraan, pakinggan mo daw yon. Huwag ka daw stubborn. Okay? Dapat daw maging receptive ka disan. Para kang sponge. Yung sponge, di ba? Parang sip-sip siya ng sip-sip ng tubig. Ganun ka daw ngayon. Lahat ng pwede mong matutunan, aralin mo. Kunin mo because makakatulong daw sa'yo yun. Kapag may nagpayo, huwag mo isipin na nangangialam siya. Huwag mo isipin na parang, ano ba yan? Pinapayuhan ako, kala mo naman mahina ako. Gamitin mo opportunity yun para mas matuto pa. Para mas mapayabong mo pa. Maipanganak mo na tong kinecreate mo, okay? Para magbunga na siya na mabuti para sa'yo. The Hierophant also is a card of blessing. So may blessing ka this week. May basbas ka. So congratulations, Aries. Yan ang iyong June 30 to July 6 reading. Hopefully naka-resonate ka. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Aries, i-confirm ko pala muna ang iyong Hierophant. Nakalimutan ko. Hierophant's being clarified by the Justice card. Yes, ngayon the truth will come out. The wisdom na matutunan mo, alam mo na yung gagawin, alam mo na yung payo because nagkaroon ka ng someone that will give you the truth. Parang dediretsahin ka na, parang, uy, Aries, ganito gawin mo. Uy, Aries, ganito ang tamang paraan. Uy, Aries, mali ang ginagawa mo, ganito dapat. So parang yung ibibigay sa yung payo o kalinawan o advice o pagtuturo ng someone in your life will give you the truth. Katotohanan, ito yung simbolismo ng espada eh. Katotohanan about something para alam mo yung gagawin mo, para hindi ka na malito, para mas mabilis mong makuha yung mga bagay na gusto mong makuha. Okay, Aries? Napakaganda. Clarifier for you. So, dako na tayo sa yung isang tanong. Sa isip mo, Aries, pumikit ka ngayon, meditate, concentrate on that one question at ibibigay ko sa iyo ang sagot. You have 1, Spirit Guides, ibigay sa kanya ang sagot. 2, bigyan din kita ng Angel Whisper Card Clarifier para mas maging solid ang sagot sa iyo ng iyong Angel Guide na nasa tabi mo this time, Aries. Yung Angel mo nasa tabi mo ngayon, tinutulungan kang masagot ang tanong mo na ito. You have 1 and you have 2. Inhale and exhale, Aries. This is the answer to your question. You have the Queen of Wands.
You have the Knight of Wands in reversed. You have ask for help from others. And you have choose a new direction. Okay. Ngayon, Aries, nasabi ko na parang natatakot ka. May kaba, may takot tungkol sa question mo, may alinlangan, meron ng restlessness, o merong parang overthinking na rin. Parang hindi ka masaya sa nangyayari. Pero parang tinatawag ka ng spirit guides mo to trust yourself, be happy. I don't know why, be happy. But I don't know why the word says, just be glad it happened. At wag mo nang kapitan because sabi ng spirit guides mo, you need daw to choose a new direction on how you gonna accomplish things. Kasi parang ngayon hindi ka pa komportable. Hindi ka komportable sa kung paano nangyayari yung mga ganyang bagay. O parang may unease super unease mo. O may takot, may kaba, may alinlangan. May jolt sa'yo na parang gusto ko sana pero bakit ganun? Parang may alinlangan. Kaya sabi ng inyong angel, magtanong ka daw ng tulong sa ibang tao. Magtanong ka, mag-ask ka ng help for other people para mas maging malinaw sa'yo. Para mawala yung kaba, takot mo, yung alinlangan at duda about something sa question mo. And sabi ng iyong spirit guides, choose a new direction. Meron pa daw ibang paraan o meron pang ibang dahilan o meron pang ibang way on how you're gonna achieve yung mga bagay na gusto mo. Because ramdam ko, gusto mo naman eh. Ramdam ko na ito yung bagay na minimithi mo with the Queen of Wands. Pero meron pang bagay na dapat ayusin because may takot, may duda, may alinlangan. Kasi parang hindi pa siya ganun ka-solve o ganun ka-clear. Kasi parang may humaharang, may force pa na humaharang. Kaya kahit gustuhin mo man, parang kailangan pa daw mag-ask ng other people's attention, approval, or help. Ganyan. In order for you to get this. So make sure daw this time na mag-isip ka pa na ibang paraan para makuha yan. Because at this moment, parang may dapat pang gawin para ma-achieve yan, Aries. Okay? So that is your answer to your question. Hopefully po ay nasagot ko yan. And that is also your June 30 to July 6 reading. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aries ha. This has been James for James Sardo PH. God bless everybody.